Shabbat Shalom at magandang hapon po sa lahat ng listeners dito sa ating programa ng Tias at Itinerary ng Light of Science Ministries at ng Light of Science Ministries at sa hapon ito ay patuloy tayo maghatid ng lesson na ating matututunan mula sa parang ating pong tatalakayin maya ay i-discuss sa akin. Ako po ang inyong God, si Sir David Moreno, kasama ko rin sa mga pagkakas niya, sa loob ko ang Moderation System of United Time, Canada. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, brad. So, habang tayo ay nagpapahinga, napakaganda po na makakataon ng pag-pag bigyan ng natin. Yan, ang lessons na pwede namin maiatid sa inyo sa pamamagitan ng pag-atid sa inyo ng Torah, weekly Torah lessons. At sa hapon ito, tayo po ay dinamot sa aklat ng Numbers, chapter 4. Yeah, verse 21. Chapter 4, verse 21 hanggang chapter 7, verse 89. Yes. Okay, so chapter 4, verse 81. 21. 21 hanggang chapter 7, verse 89. At ang pangmagat po ng ating Torah lessons ngayon, dito to reading, ito po ay may pangmagat ng counting the heads of the Israelites. But then, ang ating title ay galing po talo sa verse, saying we take on portion, sabi dito, lift up the heads, the sons of Gershon, na kung saan ito yung pamaraming ng paman, pinilihan, bawat lalaki sa Israel, pagkain ng ito yung nataas, no? Tulog up, pang doon na tayo ng bilang na. Okay. So, they an accounting of the sons of Gershon. O yung unang mababasa natin sa there's Gershon. At bago po tayo magtuloy, i-pwede natin na Richard para sa tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at maihayag ang inyong salita patungkol sa parsya, naso, o to take a census o to lift up. Salamat Panginoon sa opportunity na kami po ay makapag-share ng inyong salita at nawa ay may pabigyan namin ng hustisya ang inyong salita, Panginoon, at nawa ay ito ay makarating sa mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Panginoon, pagpalain ninyo po ang radio station na nagbibigay sa amin ng daan upang maihayag ang inyong salita at ang mga makakapakinig ng inyong mensahe na ito ay manahan sa puso ng mga nagsasaliksik ng inyong katotohanan at ito'y lumago at magbunga ng maraming beses para sa inyong kaluwalhatian. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, parsya naso. Yan ang ano natin. No? Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan. So, ito ay pang 35th na natin na weekly Torah portion. Ano? At kino-cover nga, katulad na nabanggit ni Sister Deb, Numbers chapter 4, verse 21 hanggang chapter 7, verse 89. No? At dito ay makikita natin ang mga
mga ah, mga priestly duties, ano yung purification, camp purification, yung restitution, yung pagbabalik ng mga nakagawa ng mali sa ibang bagay yung sota, yung asawa na na-accused ng unfaithfulness o ito'y tinatawag din ng water bitter test yung Nazarite vow andito rin yung priestly blessing yung Aaronic benediction dito rin yun saka consecration ng tabernacle. So marami tayong pag-aaralan. Pero merong isang gusto akong i-discuss prior to that, which is yung Feast of Pentecost. Kasi nag-celebrate tayo nung Feast of Pentecost ng Tuesday hanggang Wednesday. At ito ay isa sa mga appointed feast, So gusto ko lang po i-discuss really quickly ito. Katulad po ng madalas natin nababanggit ang kaibahan ng kapistahan ng Panginoon na nasa Biblia ayon sa Leviticus 23 ay ito ay una ay sabi ng Panginoon, these are my days. Ito yung aking mga araw, So hindi po ito araw ng mga Hudyo, hindi ito araw ng mga tao, kundi araw ng itinalaga ng Panginoon. At merong three major difference ang mga kapistahan ng Panginoon na nakalagay sa Leviticus 23 kesa dun sa mga kapistahan ng mundo. No? So babanggitin ko lang really quickly yung pitong kapistahan ng Panginoon. Feast of Passover o Paskwa, Feast of Unleavened Bread o kapistahan ng tinapay na walang libadura, Feast of First Fruit, ito yung uh, uh, unang bunga, yung Shavuot o Feast of Pentecost, Feast of Trumpet or Rosh Hashanah o Yom Teruah, Day of Trumpet, Yom Kippur o Day of Atonement, saka yung Sukkot, Feast of Tabernacle o Feast of Booth. Lahat ito, meron siyang mga monumental event in the past. Ang difference ng kapistahan ng Panginoon kumpara sa mga kapistahan ng mundo, ito ay merong nangyari na monumental event sa nung nakaraan. So anong monumental event ng Pentecost? Ito po ay dito ibinigay ang Ten Commandments sa Mount Sinai kay Moses. Yun ang unang major event na nangyari in the past, no? 3 months after ng Israel makaalis sa Egypt. So binigay handwritten. Yan lamang po ang isang handwritten na na isinulat mismo ng Panginoon ng kanyang kamay mismo. Yung iba dinidictate lang niya, no? At isinulat niya ito sa bato. No? So yun yun, no? Ten Commandments. Pangalawang major event in the past, ay ito ay pagdating ng banal na espiritu ayon sa Acts, no? Dumating ang banal na espiritu on the day of Feast of Pentecost or Feast of Shavuot, no? Yan. Ngayon, ano ang pangalawang pagkakaiba maliban pa sa monumental event in the past, it points to the Messiah. Ibig sabihin tinuturo ang Messiah, no? Ang pagdating ng banal na espiritu ay napakalaking bagay yon sa ating pananampalataya. Sinabi ng Panginoong Yeshua mismo, sabi niya, makakabuti sa inyo na ako'y aalis at pupunta sa aking Ama para maipadala ko ang banal na espiritu sa inyo. Kasi kung hindi ako aalis, hindi rin siya darating. Exchange lang sila eh. Ngayon, ang Panginoong Yeshua ay nung pumunta siya dito sa mundo, hindi niya pinakilala sarili niya. Ang pinakilala niya yung Ama. Oo, sabi nga ng Panginoon, sabi ng Panginoong Yeshua, walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak at kung sino ang kung kanino niya i i-reveal ang Ama. So ang Panginoon ang nagre-reveal sa Ama. Kaya natin kilala ang Ama
ay dahil sa anak, dahil sa Panginoong Yeshua. Ngayon, ang Panginoong Yeshua, konti lang alam natin sa kanya, based dun sa account lang ng gospel. Pero yung Holy Spirit, nang dumating siya, ang pinakilala naman niya yung anak. Okay? Ang Panginoong Yeshua, nung pumunta siya rito, pinakilala niya ang Ama, mostly ang Ama, pero binanggit din niya yung Holy Spirit, yung Ruach HaKodesh. Tinawag na counselor, a paraclete o katuwang, katulong. No? At from the Father, sinasabi niya, galing sa Ama. So, pero very minimal ang information. Pero that time, hindi pa natin talaga alam. Kahit papaano may konting introduction. So, ang Panginoong Yeshua, nung umakyat na siya, nag-resurrect na siya, yung banal na Espiritu naman ang nagpakilala kay Yeshua. Kaya natin kilala na siya pala'y hindi ordinaryong tao, siya pala'y God. Siya pala'y nag-exist from the foundation of the world. Siya pala'y creator of all things. Siya pala'y equal with the Father. Siya pala'y for eternity. Siya palang nagbigay ng law. Siya pala marami tayong hindi alam patungkol sa kanya. Siya pala yung tinatawag na Aleph Taf, yung eight, no? Yung beginning and the end. Sa sa Greek kasi sinulat yung Alpha and Omega. Pero actually, ang salita ng Panginoon ay Hebrew. Hindi siya nagsalita ng Greek. Although marunong siya ng Greek, lahat ng language alam niya, pero never na-record siyang nagsalita ng Greek. Kahit kahit si Apostol Pablo nung sa road to Damascus, si Apostol Pablo ay Greek-speaking Jew. Nung kinausap siya ni Yeshua sa road to Damascus, no? Ay in Hebrew, sabi niya. Nagsalita ang Panginoon na nasa langit, Hebrew. Kasi marunong din naman si Paul ng Hebrew. Marunong din siya. So kinausap siya in Hebrew. So therefore, ang salita ng Panginoong Yeshua ay Hebrew, no? Kaya nung sinabi niya yun, sabi niya, I am the Et or I am the Aleph Taf. Yun yung Aleph is the beginning of the Hebrew alphabet. Tapos yung Tav is the last letter of Hebrew alphabet. So, ganun din yung Alpha and Omega. Bakit Alpha and Omega ang nilagay? Kasi trinanslate lang ni Apostle John ang sinulat niya yon, no? Kasi ang letter ay papunta sa mga seven ecclesia o seven congregation in Asia Minor na puro Greek speaking. Siyempre, kailangan niya i-translate. Pero, nung translate ang Bible into English, iniwan yung Alpha and Omega para maganda pakinggan. Dapat translate nila yon, I am the A and the Z. Dapat ganun ang sinabi niya. Pero Yes. ginawa nila, parang mas maganda yata pag ikikip natin yung Alpha and Omega. No? Kaya mas kilala siya sa Alpha and Omega. Pero in reality, Hebrew ang salita niya. Ang sinabi niya, I am the Et, I am the Aleph Taf. Aleph. I am the beginning and the end, the first and the last. First letter of Hebrew alphabet and last letter of Hebrew alphabet. Okay, yun, ano. Siya rin yung nasa beginning ng Genesis, no? Kaya sabi doon sa Genesis 1:1 sa Hebrew, Bereshit bara Elohim et, yung Aleph Taf nasa middle. Hashamayim ve'et haaretz. In the beginning, God created the heavens and earth. Nawala na yung et na hindi na translate. Kaya may 7,000 words na hindi na translate, na Hebrew words na hindi na translate sa English. No? Anyways, bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi ang Holy Spirit ay dumating on the day of Pentecost na sinelebrate nga natin last Tuesday, Wednesday. Ano? Ngayon, siya ang nagre-reveal sa Panginoong Yeshua. Kasi sabi ng Panginoong Yeshua, He will take what is mine and reveal it to you. And whatever He hears from the Father, He will give it to you. So, siya ang nagbibigay. Ngayon, hindi natin masyado alam ang Holy Spirit. Kasi, hindi nga na-reveal masyado. Konti lang. No? Kaya hindi natin alam. Ngayon, ang Holy Spirit, what is very interesting is that hindi natin pwedeng i-deny ang kanyang existence kasi present talaga siya. Person siya. No?
Ang problema, hindi natin siya kilala. Basta ang sinabi lang ng Panginoong Yeshua, sabi niya, if kapag nagkasala tayo sa anak ng tao, if you sin against the Son of Man, sabi niya, ibig sabihin sa kanya, kay Yeshua, ay mapapatawad. Pero kapag nagkasala ka sa banal na espiritu, ay hindi ka na mapapatawad ngayon o magpakailan pa man. Pero ano bang ibig sabihin nito, no? Yung ginamit na word na against the Holy Spirit ay in Greek is kata. Ang ibig sabihin nito, kasi alam mo ba, Sister Deb, na may isang English word, sorry, may 36 na Greek word. 36, Sister Deb, ba? Translate lang ng isang English word na against. So nawala yung meaning, nawala yung hindi talaga, no? Kasi parang na-simplify. 36 different Greek word na translate lang into one English word. Pero yung ginamit kasi is kata. Ang ibig sabihin ng kata, kapag kahit anong gawin mo, kukontrahin kita. Yun ang kata. Kapag sinabi mo ito, kahit tama ka, mamaliin kita. Kapag gumawa ka mabuti, sasabihin ko masama ka. Kapag gumawa ka ng lahat, basta kontra ako sa'yo kahit anong gawin mo. Di ba? Yan yun eh. Uh, ganyan ang nangyayari sa Israel, ano? Kahit anong gawin nila, masama sila. Kahit gumawa sila mabuti, masama sila. Lagi silang kinukontra. Yun ang kata, no? So, ang kata, yun kapag naggawa tayo daw ng ganun sa Holy Spirit, sinabi ng Holy Spirit, ganitong gawin mo, you keep the law, you keep the commandments, kinontra mo, ayaw mo. Hindi, the commandments are done away with. Or sinabi mo, dapat sundin mo ito. Ayaw mo. Lagi mo kinukontra. Eventually, darating sa point na hindi ka na mapapatawad. No? So, yun yun. And of course, may mga direct na kasalanan sa Holy Spirit. Katulad nung sinabi nila na ang spirit na nasa kay Yeshua ay spirit of Beelzebub. Holy Spirit yung nasa kay Yeshua. Kaya sabi niya, yung mga nagkakasala sa Holy Spirit ay walang kapatawaran yun. Yun ang nakakatakot. So, kaya maging careful tayo ron. Ano? Anyways, ang Holy Spirit, what is very interesting also about the Holy Spirit, nung pumunta si John the Baptist, John the Beloved, nung sa Book of Revelation, nagkaroon siya ng vision in heaven. Nakita niya ang throne of God. Doon ng Father, nakita niya. Pero hindi niya nakita mukha kasi hindi nga pwedeng makita mukha ng Father. Pero nakita niya ang throne, nakita niya yung kamay, yung right hand, may seal. Nakita niya lahat eh. Nakita niya si Yeshua, nakita niya mga angels, mga elders, nakita niya lahat. Ang Holy Spirit, nakita niya parang may mga eyes sa likod ng throne. Hindi niya talaga nakita in form. Pero ando doon. Ganon ka-mysterious ang Holy Spirit, no? Kaya may mga nagtatanong nga sa akin, Sister Deb, ano ba, naniniwala ka ba sa Trinity? Yun ang tanong doon eh. Ang Trinity po ay word na ginamit ng Catholics para ma-simplify yung Father, Son, and Spirit. Pero walang word na Trinity. Anong extent ng Ruach HaKodesh? We don't know. But we know that He is a person, and He is the Spirit of God, and He is the Spirit of the Messiah. Very mysterious siya. Until then, we don't know. Pero hindi na siya entity. Marunong siyang masaktan, marunong siyang masiyahan, and He can occupy everybody at the same time. May So, maalala ako, Ram. Doon sa baptism ni Yeshua, yes. di ba sakalang bumaba sa kanya yung Holy Spirit? Yes. Oo. So, ang Holy So, Spirit, through baptism. through baptism, yeah. Oh. Ang Holy Spirit is the Spirit of the Messiah. It's also the Spirit of the Father. So, we don't know kung anong extent niya. Pero ang sinasabi ni Yeshua Oo. is siya ay counselor, siya ay paraclete, siya ay siya, ay- siya actually person ang tawag sa kanya ni Yeshua. So
dahil naniniwala tayo kay Yeshua, we have to believe that the Ruach HaKodesh is a person. Pero the word Trinity itself, I I don't subscribe to that. Wala. I believe in the Father, I believe in the Son, I believe in the Ruach HaKodesh. Yung terminology, I don't go into that. So, whether it's true or not, I don't know. Basta I believe in the Father, Son, and Ruach HaKodesh. Anyways, so ang Ruach HaKodesh bumaba on the day of Pentecost, no? At yun nga, nakita natin, sinabi ron, ang very known na ano is, nagkaroon ng mga tongues of fire sa ulo ng 120 disciples. At nagsalita sila in tongues. Actually, hindi sila, technically, they speak Hebrew, pero naririnig sila ng iba-ibang mga mga Jewish from the nations. Kaya puro Jewish yung ando doon, Sister Deb. Kaya lang galing sa ibang nation kasi feast nga, nag-uwian eh. So, naririnig nila in their local dialect. Kasi po mga kapatid, mga kaibigan, hindi lahat ng Jew ay marunong mag-Hebrew. Opo, kasi ano na, disperse sila. Sila eh. Actually, yung sister ng brother-in-law ko, Jewish sila, hindi marunong mag-Hebrew. Hindi nga marunong magbasa. So, uh, pero Jewish sila, religious pa. So, hindi ibig sabihin ng Jews siya, marunong na mag-Hebrew, no? Anyways, naririnig nila ang pagsasalita ng mga tao, pagpipraise sa Panginoon, in their native tongue. So, yun, ano? Ngayon, ang akala kasi ng ibang tao is speaking of tongue, yung ganon. Hindi ganon po. Oo. Ang speaking in tongues is actually speaking a language na hindi naiintindihan, na hindi mo language, pero Naintindihan sa real language na naiintindihan. And normally ito, Sister Deb, in Jewish perspective, it is actually a Hebrew language. Anyways, gusto ko lang banggitin ito kasi ang Hebrew language, ito yung original language from the before the flood, no? Si Adam hanggang kay Noah, iisa lang ang salita. Si Noah nagkaroon nagkaroon ng flood, namatay na lahat ng tao, ang pamilya niya, kung anong salita nila yung pa rin, no? Tapos si Noah may anak siyang tatlo, si Shem, si Ham, saka si Japheth. Si Shem, siya lang yung matino, no? So si Shem nagkaroon ng apo, ang pangalan si Eber. Si Eber nagkaroon ng apo sa tuhod, pangalan Abraham. Abram. Si ang si Abraham ang unang tinawag na Hebrew, no? Abram the Hebrew. Ang Hebrew, ang ibig sabihin nito is Eberite. Ibig sabihin from the tribe of Eber. So ibig sabihin, ang salita ni Abraham ay salita ni Eber. Na salita ni Shem, na salita ni Noah, na salita ni Adam. So iisa lang ang language nila. Kasi hindi po kasama sila Noah. Buhay pa po si Noah nung nagkaroon ng Tower of Babel. Buhay na nun si Shem nung nagkaroon ng Tower of Babel. Buhay na si Eber nung nagkaroon ng Babel. Pero hindi pa buhay si Abraham. So hindi sila kasama doon sa plain of Shinar na nagtayo ng Tower of Babel. Sila po, yung mga righteous lineage, sila po ay nasa Mount Moriah, kung nasaan ang Temple Mount ngayon. So may sarili silang language. At itong language na to ay later on na-define as Hebrew. Kaya ang salita nito ay Hebrew. Anyways, yung tongue of fire, mga kapatid, mga kaibigan, ito pertain ito sa um, yung merong object sa packet ng high priest na tinatawag na Urim and Tumim, no? Itong Urim and Tumim na to, dito pag kinukuha ito at nagpe-pray sila, nagtatanong sila kung anong decision ng Panginoon, umiilaw either ang Urim or ang Tumim. Ngayon, ang pag-ilaw na yun, ang tawag nila doon is tongue of fire. Ngayon, yung tongue of fire na yon, doon nila dinidetermine, especially kung true prophet ba ang isang tao.
Kaya nung nagkaroon ng tongue of fires, yung 120 disciples, pinakita ng Panginoon, ng Ruach HaKodesh, na itong 120 na to ay actually true prophets. So you better listen to them. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi yung basta na lang may fire na para silang kandila. Hindi po, hindi, not exactly like that. No? It was a vision para maipakita sa mga tao na ito ay mga true prophets. At itong belief system na to, hindi lang ito sinulat ng mga ancient writers na katulad nila um, uh, uh, sila yung mga writers ng first century, kundi natagpuan din ito sa Qumranic community. May mga writings na ganun nagpapatungkol sa term na tongues of fire pertaining sa identification ng true prophet. So, yun, ano. So, ano naman another thing that points or I should say another thing that makes yung appointed feast different from the yung mga kapistahan ng mundo. Una, may monumental event, di ba? Second, it points to the Messiah. Yung pagdating ng Ruach HaKodesh, ng Holy Spirit, ay siya'y nagtuturo tungkol sa Messiah. Okay. Ang pangatlo, may monumental event in the future. May prophetic event in the future. So anong prophetic event ng Pentecost? Ito when God will actually teach us siya mismo. Kaya nga sabi doon, hindi na natin kailangan sabihin, kilalanin mo Panginoon. Kasi lahat makakakilala sa Kanya sa millennial kingdom. Tuturuan niya tayo. No? So, ito yung time na kung saan ang law will be written in the hearts of men. Remember, yung giving of the law is on the Pentecost, di ba? Ang pagdating ng Holy Spirit, tinuturuan niya tayo. Pagdating sa future event, ang yung law na yon ay isusulat sa heart natin at makikilala natin ng Panginoon ng buong buo. Hindi na siya kapira-piranggot, buo na. Okay? So yun ang uh, small lesson natin sa patungkol sa Shavuot. At ngayon naman pag-usapan natin ang Parsha Naso, no? Ah, a couple of things dito na gusto kong banggitin ano sa Parsha Naso ay unang-una yung mga numbering ng mga Levites, ano, Kohatites, mga Gershonites, and Merarites, no? So iba ang pagkaka-number sa kanila. Gusto ko pong banggitin ito ulit na yung mga unang na number na census, yung mga 20 years old and above, later on ay hindi sila nakapasok sa Israel o sa land of Canaan. Kasi naniwala sila doon sa 10 spies. So ang nakapasok lang sa mga yon, yung family lang ni Joshua at family lang ni Caleb. So again, ulitin ko, hindi lang si Joshua, si Caleb ang nakapasok. Yung pamilya nila. Kaya yung pamilya nila na galing sa Egypt, na original, alam nila nangyari sa Egypt, nakarating din sila sa Canaan. Okay? So hindi lang silang one person, parang two persons. On top of that, hindi lang po sila, hindi lang yung dalawang pamilya na yun, kundi ang mga Levites din. Hindi po kasama ang mga Levites sa mga naparusahan. Hindi naman sila kasali sa mga nagrebelde. So, kaya marami ang witness nung umalis ang Israel from Egypt hanggang makarating sa land of Canaan. So, hindi lang po si Joshua at si Caleb, no? So that's one thing. Another thing na gusto kong i-point out dito ay yung necessity ng cleanliness and fairness, ano? Numbers chapter 5 verse 1 to 10. Binigyan ng instruction ng Panginoon si, Moses, ano? Patungkol sa mga bagay-bagay. Isa na rito yung paano makipag-deal kapag merong nakakahawang sakit o yung dead bodies, yung biblical judgment sa restitution. Ano? Anong ibig sabihin nito? Ang problema kasi natin ay overemphasized yung forgiveness. No? Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. Tama po yun. 100% talaga yun. No?
Dapat talaga magpatawad tayo. Ah, Sister Deb? Okay. Yeah, go. Continue, Brad. Continue. Okay. So, anyways, overemphasized yung mga na biktima, kailangan magpatawad. Pero yung mga naka-aggrieve, yung mga nakaabuso, yung mga nagkasala, ay sorry lang, mag-sorry ka lang. Mag-sorry ka lang, pwede na yan. Okay na, dahil sorry ka na, dapat patawarin ka. Mali po yun. Ang Bible, ang nagsinasabi, yung nagkasala, dapat meron siyang pagbabayaran. Hindi pwedeng sorry lang. No? In as much as yung biktima ay dapat magpatawad, yung nakasakit, yung nakadisgrasya, naka nakapaminsala o nakagawa ng mali sa kapwa, dapat magbabayad siya. Hindi lang sorry 'yon. Hindi lang po sorry 'yon. Dito po natin makikita 'yon, babayaran niya 'yon, no? Kaya nga sa Chaos, sabi niya, nung tinanggap niya Panginoon, sabi ng Panginoon, magkakain ako sa inyo. Kasi umakyat siya sa puno eh. Maliit na lalaki siya. Gustong-gusto niya makita talaga si Yeshua. Hindi niya makita. Umakyat siya. Ang ginawa, dahil may desire siya na hanapin si Yeshua, pumunta sa kanya si Yeshua at sinabi niya, sa Chaos, kakain ako sa bahay niyo. Tinanggap niya Panginoon. Pero hindi pa siya naligtas doon. Naligtas lamang siya nung sinabi niya na ang kalahati ng aking yaman ibibigay ko sa mahirap at lahat ng aking niloko o naloko ay pagbabayaran ko ng 4 na beses. Sabi ng Panginoon, ngayon ang kaligtasan ay umakyat sa bahay na ito kasi siya rin ay anak ni Abraham. So, anong ibig sabihin nito? Pag tumanggap tayo sa Panginoon, hindi ibig sabihin na ligtas na kagad tayo. Kailangan merong repentance. Sa mga atraso. Kailangan merong biblical restitution. Paano kung walang-wala ka na talaga? Di wala. Paano kung meron ka? Di ba? Karamihan naman meron kahit Kung konti. wala, wala. Kung Oh. meron, Paano talagang kung walang-wala ka, ano pa pero rin. pwede ka namang maglingkod, pwede kang ano, di ba? Buhay ka pa eh. Kasi ang lagi nilang binabanggit, Sister Deb, yung nakapako sa krus eh. It's a unique situation na hindi na wala na talaga siya magagawa. Nakapako na, mamamatay na lamang siya eh. Syempre talagang gano'n na yon. Pero yung buhay ka pa, tumanggap ka sa Panginoon bilang sarili mong Panginoon tagapagligtas, magandang bagay yon. Nagsorry ka, maganda yon. Ngayon magbayad ka rin. Bayad utang. Yan, no? So ito ang restitution na binabanggit sa Biblia. Kapag hindi mo sinasadya at naisoli mo yung bagay na winala, halimbawa, kung wari, na kuha mo yung, sabihin na natin cellphone para medyo ano, nawala mo yung cellphone. Oh, nawala ko yung cellphone, sorry. Pero nakuha mo ulit. Ibabalik mo yon plus 20%. Yun, no? Ibabalik mo yon. Ngayon, paano pala kung halimbawa, Na ano, na bala. bala, Bala yung may-ari. halimbawa, paano Nagagastos. pala kung hindi mo na naibalik, iba, then you have to double it. Mabigat ang parusa rin, no? Ngayon, paano pala kung matagal mo na talagang hindi binalik, pero nakaloko ka ng tao, 4 times, katulad ni Zacchaeus. Ibabalik mo siya 4 times. Halimbawa, may niloko kang tao, nakadugas ka na 1,000. Tapos, hindi mo talaga binabalik eh. Pero, nakilala mo ang Panginoon, nakilala mo ang salita ng Panginoon, naalala mo, ibabalik mo ngayon 4,000. Ganun po talaga yon, no? Ngayon, marirestore ang fellowship. Nag-sorry ka na, nagbigay ka pa. Marirestore talaga ang fellowship ninyo. Magpapatawad yung tao kasi wala rin naman siyang choice, kailangan niya magpatawad. No? Ang madalas kasing argument, paano kung walang-wala? Di pay it in a different way. Unless na nakapako ka na sa krus or mamamatay ka na 2 minutes from now. Wala ka na talagang magagawa. Mag-sorry ka na lang. Di ba? Pero kung buhay na buhay ka pa,
you gotta do something about it, no? Um, Yun yung sinasabi ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon sa Ezekiel chapter 18 tsaka Ezekiel chapter 33. Sabi niya, kapag ka ang isang tao ay sinabihan ko na ikaw ay mamamatay dahil sa iyong mga kasalanan at siya ay nagsisi, siya ay ay nanumbalik, siya ay iniwasan na niya yung mga kasalanan at binayaran niya yung kanyang mga ninakaw, binalik niya yung mga kanyang kinuha, pinagbayaran niya at lumakad siya sa sa statutes of life, sabi ng Panginoon, yung sa Torah, Ang sa tahanan. mga kautusan ng mga palatuntunan ng Panginoon, batas ng Panginoon, lahat ng ginawa niyang kasalanan hindi nababanggitin sa kanya at hindi na rin siya mamamatay. Yun ano. Pero sabi niya, kapag ang isang tao sinabihan ko, mabubuhay ka dahil righteous ka, at nagsimula na siyang gumawa ng mga kalokohan at namatay siya, lahat ng mabuti niyang ginawa, hindi nababanggitin sa kanya dahil sa kanyang katrayduran. Because of his treachery, in his sin, he will die, sabi ng Panginoon. So kaya minsan, yung mga nagtuturo ng assurance of salvation, tapos basta assured ka na, nag-pray to receive Christ ka na okay ka na. Then, they live a life that is not suitable for God, and then they die, they are not saved. So, yan ang sinasabi ng Biblia. Sabihin dito to Oo. be okay. Oo. Tapos sabi ng ano, ang Panginoon mismo sumasagot the way of the Lord is not right, sabi ng Panginoon. And then you say the way of the Lord is not right. Tapos sabi ng Panginoon, no, it is your way that is not right. Sinabihan niya. So, minsan nakala kasi natin, nakagawa na ako, nakapaglingkod na ako, okay na ako, boundary na ako, pwede na ako gumawa ng mga kalokohan or pahinga na. Naka-boundary na hindi po tama yon. Kasi hindi, parang ganito rin po yan. Kumain ka na kahapon, araw-araw ka kumakain for the last 20 years, 30 years, tapos huminto ka ng ban, dami ko na nakain Hindi ka na ulit kumain ng ilang araw, ilang linggo, mamamatay ka. Di ba? So, ganun po yun, ano? Tuloy-tuloy po ang paggawa ng mabuti. Pagligo, pag-toothbrush, pagpalit ng damit, ganun po ang paggawa ng mabuti. Tuloy-tuloy po yan, no? Hindi po tayo humihinto. Hanggang, ah, yung sound system mo, Sister Deb, parang muffled siya for some reason. Oo, parang ano siya, may problem. Anyways, so yan ano, biblical restitution. Tapos yung mga sacred donations, dito makikita rin natin sa parsya na to, na kung saan yung mga leaders, sila mismo ang nagbigay ng malalaki. Alam mo, yan ang pagkakaiba ng mga leaders, ng mga so-called believers sa mga panahon na ito. Kasi sila yung nakikinabang ng mga donation. Samantalang dito, sa parsya na to, parsya naso, ang mga leaders ang nagbibigay. Hindi sila yung kumukuha, sila yung nagbibigay. Sila yung malaki magbigay. Hindi sila yung nakikinabang, no? So, we have to understand that. Dito maraming may mga certain commandments na hindi na nagagawa, Sister Deb. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 19, sabi niya, kung sino man ang hindi gumawa o mag-violate ng pinakamaliit na commandment at ito ay itinuro sa iba, siya ay he will be called least in the kingdom. O ituturing na talagang least in the kingdom. Oo. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Janitor ako, janitor. Okay, granting, i-hold natin yan. Sige, janitor ka. Anong mangyayari kapag ang isang tao ay binayolate niya yung mga big commandments at itinuro pa sa iba? Kung yung least commandment nga pagka hindi niya ginawa, tinuro pa niya sa iba gano'n na lang ang sitwasyon niya. How much more yung mga big commandments katulad ng Sabbath, ng mga appointed feasts,
yung the whole Beta Panginoon. paano mangyayari sa mga taong ito, di ba? So, yun ang nakakatakot ano. Um, so we have to understand that. Ngayon, another commandment. One commandment na nakakalimutan na naman tayo, yung Nazarite vow, no? Hindi lang sa nakakalimutan, hindi pa nila naintindihan. Yung Nazarite vow, um, yan eh, magdi-decide ang isang tao na gusto kong maging Nazarite or maglingkod sa Panginoon for a certain period of time. Parang i-dedicate niya yung time niya sa Panginoon. Say, 1 month, 1 year, 5 years, whatever it is. Pero it's a length of time. During the time, hindi ka pwedeng uminom ng any strong drink. Hindi ka pwedeng uminom ng alak. Hindi ka nga pwedeng kumain ng grapes or grape products. At higit sa lahat, hindi ka pwedeng magkasala. Sasabihin ng iba, wala namang taong walang kasalanan. Pwede ka pong umiwas. Pwedeng umiwas, ano? Kasi yun yung mga mindset ng mga tao. Lahat lahat may kasalanan. Eh. Kung lahat may kasalanan, magkasala na lang tayo lagi para yung grace mag-abound. The more sin you have, the greater grace that we will receive. Like, yung ganong klaseng mindset ay pang hindi, kumbaga, it's a teaching ng devil. No? Parang inuutusan ng tao na magkasala para may awa ang Panginoon kasi mas marami kang kasalanan, mas malaki ang mercy ng Panginoon sa iyo. E di enjoy mo na ang life mo, enjoy mo kasi para talagang masayang-masaya ka. Tapos patatawarin ka ng Panginoon, ang ganda ng grace mo. Pagkatapos mong magpakasaya-saya sa mundo, di ba? May problema, Brad. Wala. Oh. May problema. Oh. Kasi kung grace ang madalas binabanggit nila yung grace, ibang ibig sabihin talaga ng grace sa Hebrew. Kaya nga You eh. see? Yun nga eh. Yun, Kailangan makita ng Panginoon na gumagawa ka ng mabuti yan. para yung kanya ng grasya. Ang grace kasi dinefine ng mga Bible scholars, mga pastors, mga dinefine nila as unmerited favor. Yun yung grace para sa kanila. Yung mercy ano naman pala? Parang Unmerited pareho favor din. din. Di bakit dalawang word? Iisa lang ibig sabihin, di ba? Hindi po, ang mercy, ang grace, ang unang word yan ginamit kay Noah, no? Yan ang first word na ginamit. Si Noah, who is perfect sa Genesis chapter 6, no? Tsaka chapter 7 verse 1. Noah was perfect in his generation. He walked with God. He was righteous. Um, kaya siya naka-attain ng grace sa Panginoon. Kung si Noah evil and masamang tao, tapos naka-attain siya ng grace, yun ang unmerited favor. Pero si Noah was perfect in his generation. He was a righteous man. He was a just man. And he walked with God. He was perfect. Kaya siya naka-receive ng grace. So therefore, grace is a merited favor. On the other hand, yung mercy, ang unmerited favor. So makikita natin ang difference ng grace and mercy sa situation, sa parable ng Panginoong Yeshua. Okay? Ang mercy is ito yung undeserving servant na pinatawad ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, malaki utang mo sa akin, di kayo magbayad. Pakulong yan. Nagmakaawa ngayon. Huwag maawa ka naman sa akin, Panginoon. Pagbabayaran ko ito, babayaran ko ito, maawa ka naman sa akin. Naawa, Panginoon. Pinatawad siya. Yun ang unmerited favor. Wala siyang ginawa na humingi lang siya tawad. Unmerited favor. Yun yung mercy. Kasi wala na talaga siyang magawa. Pero later on, binawi yun. Kasi hindi siya worthy. Hindi siya nagpatawad ng kapwa niya. Nung may umutang sa kanyang Yes. maliit, hindi niya pinatawad. So, binawi sa kanya. So, ibig sabihin, ang salvation, nawawala rin pala kapag hindi ka worthy. No? So, kaya maging careful tayo dun sa
sa parang salvation is parang wala nang, hindi na mawawala pag nag-pray to receive ka na, Oo. forever and ever na yan. One save, always save. Once saved is always saved. Medyo hindi po ito ayon sa katuruan ni Yeshua. Magkaiba, Unbiblical. unbiblical siya. Kaya yung maraming mga believers, kaya nagtataka sila, bakit ganun? Mananampalataya pero parang ang masamang tao naman ito. Eh, unmerited favor nga eh. Di ba? Di ba? So, yan ang problema. Pero kung tinuturuan natin ng maayos ang mga tao, na hindi ka dapat ganun. No? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, work out your salvation with fear and trembling. Ibig sabihin, tatrabahuin mo yon. Ituloy-tuloy mo. Hindi ka naglakad. Naglakad ka, papunta ka sa patutunguhan. Nakalakad ka na ng 1 kilometer, meron ka pang 10 kilometers, huminto ka na, makakarating ka ba ron? Hindi. Kailangan mong ituloy ng ituloy ng ituloy hanggang makarating ka dun sa pupuntahan mo. Kasi maski nasa tamang daan ka, tapos huminto ka na, ay hindi ka makakarating talaga doon sa pupuntahan. Kasi ang salvation is in not along the way, kundi kailangan mo mariting yung yung pinto ng salvation na yun. Sabi ng Panginoon, do your best, sabi ng Panginoon Yeshua, to enter into that narrow gate. Yung gate, hindi yung pathway lang. Sabi niya, because wide is the gate that goes to destruction and many goes towards it. But narrow is the path towards that life, that gate of life. And only few will find it. So, pupuntahan mo. Find it, meaning, maglalakad ka, hanapin mo ka makarating ka ron. Hindi porke nasa tamang daan ka na, iligtas ka na. Kapag huminto ka, ay hindi ka makakarating talaga ron. Aabutan ka ng pagsara ng pinto. Katulad nung 5 foolish virgins. Nasa tamang daan sila. Huminto sila eh. Di ba? Wala silang bala, wala silang extra oil. Hindi sila nakarating sa patutunguhan nila. Ang 10 virgins ba na yun, dapat lahat ligtas yun. Dapat lahat sila ligtas. Kasi invited sila, papunta sila lahat dun sa pupuntahan nila. Pero yung 5 were foolish. Hindi nila tinuloy. Hindi sila ready. So nauna yung 5 wise virgins, nakapasok, naligtas. Yung 5 foolish, hindi nakapasok. So, yun ano, yan ang isa. Pangalawa, ang nasa right vow ay magdi-define ka, okay, maglilingkod ako sa Panginoon ganito. Pahabain mo yung hair mo. Hindi ka pwedeng magpagupit. So, hindi ka pwedeng magkasala, hindi ka pwedeng uminom ng anything. Ngayon, pag tapos na, tsaka hindi ka pwedeng dumikit sa patay. Kahit magulang mo pa yan, kapatid mo, hindi pwede. Hanggang nasa right vow ka. Pag may namatay sa katabi mo, biglang namatay, defiled ka na. So, 7 days kang wala. On the seventh day, dapat ano mo na, Tapos na magpagupit ka yun. na, pakalbo ka na. Tapos sabi doon, yung ginawa mong Nazarite vow, baliwala. Eh, ganun talaga na ano eh. Not meant to be. So si Apostol Pablo, Sister Deb, sa Book of Acts, nag-Nazarite vow siya. Yung word na vow, he made a vow, Nazarite vow yun. Kaya siya nagpagupit. Tapos, sa Book of Acts, 2 beses na banggit ang Nazarite vow doon. Yung kay si Apostol Pablo, tsaka yung 4 na kasama niya sa Acts 21. Yung kasama niya sa Pentecost din. Sa Pentecost din yun. Pentecost din sila nag ano eh, ano sila eh, nasa right vow sila. Brad, Ah, kasama din dito. pati babae, babae pwede mag nasa right vow. Ngayon, ang tanong, paano natin magagawa yon ngayon? Kasi walang temple. Can we still do it? Yes, we can still do it. Except yung animal sacrifice, except yung, I don't know what to do with the hair. Honestly. Kasi dapat yung kakalbuin mo, ibibigay mo sa Panginoon, sa altar. Eh, walang altar eh. So, I Wala don't lang. know. Siguro, mag-trim ka lang. I don't know. Honestly, I don't know. Pero, yung animal sacrifices, we cannot do. Pero yung commitment mo not to sin, pwede natin gawin yon. Yung commitment mo not to Amen. drink any strong drink, pwede natin gawin yon. Yung umiwas tayo sa patay, pwede natin gawin yon. Ang umiwas tayo sa kasalanan, pwede natin gawin yon. Ang mag-dedicate tayo sa Word of God,
for a certain period of time, pwede natin gawin yun. Yun ang mga pwede natin gawin. Sa ceremonial, yun lang ang medyo hindi ako sure. Kaya hindi ko pwedeng sabihin whether we should cut the hair or not. I don't know. Okay? So, kasi pwede mag-cut. Tapos anong gagawin mo doon sa hair mo? You're supposed to bring it to the altar. Eh, Saan walang altar. pupunta? So, hindi ko alam, honestly. So, let the Lord reveal that to me or to us someday. No? Pero pwedeng gawin yung portion na yon. Okay? Pwedeng gawin. I-cut Oo. yung pagkakalbo. Yan. Okay. Then, So, another thing na neglected na commandment yung tinatawag na um, um, bitter water test. Ang bitter water test, Sister Deb, ay binanggit dito kung paano kapag ang isang babaeng may asawa ay nakipagsiping sa ibang lalaki pero walang witness, walang nakaalam. Ngayon yung asawa nagduda. May duda siya, may spirit of jealousy siya. Ngayon, hindi niya pwedeng saktan yung asawa niya, hindi niya pwedeng i-divorce yung asawa niya, hindi niya pwedeng galawin yon. Anong gagawin niya? Dadalhin niya ang asawa niya sa priest at ipe-perform nila yung tinatawag na SOTA or yung bitter water test na kung saan yung water sa temple ay yung dust sa temple which is some believe na galing sa altar yon, yung iba naman sabi galing sa floor. um, Hindi ko alam kung floor ng altar o floor ng nakakalat na kasi hindi naman marumi ang ano ang temple eh. Laging malinis yan eh. So I don't know where they gonna get. Palagay ko sa altar yon, no? Kaya yung abo yon, yung abo. Tapos merong scroll na isusulat doon ang specific na curse. Na sinasabi ron na kapag ikaw ay talagang nakipagtalik sa ibang lalaki, ikaw ay yung mag-waste away yung katawan mo, mamamatay ka. Yung technically gano'n ang nakaslagay doon. Ano? Ngayon, ipapainom yun sa babae. Sa harap ng Panginoon, magpipray siya, sasabihin niya na, oo, hindi talaga ako nakipagtalik sa iba. So, kung totoong nakipagtalik siya sa iba, pag ininom niya yon, mamamatay siya for sure. In time. Hindi naman bigla siguro, magkakasakit muna, mahirapan siya. So, pero yung babaeng hindi nakipagtalik sa iba, kahit uminom siya, walang mangyayari sa kanya. So, ang tingin ng iba, oh, napaka-inhumane naman sa babae. Actually, that's the best way. Kesa na lang sa, yung iba ginugulpi na lang, or okay, sa inaaway, wala namang katotohanan. Di ba? Or di-divorce. And worse, pinatay pa. Tapos wala namang palang katotohanan. Di ba? So, ang best way is to present before God. Ngayon, yung babaeng talagang nakipagtalik sa iba, aatras yan eh. Ayaw niya eh. Hindi yan harap sa Panginoon. No? Di alam mo na, alam na this, di ba? Pero pag alam niyang wala akong ginawang kasalanan, mabilis pa yan, nauuna pa yan eh. Sige, mauna tayo. Gawin mo lahat, inumin niya. Di wala. Di ayos. Ito, Sister Deb, sa Book of Revelation, yung bitter, yung star, si Wormwood, ay papatay siya ng one-third ng population because of adultery. Yung mga makakainom ng water, yan ay bitter water test. One-third of the world will die. Maraming mamamatay. Bakit hindi lahat? Kasi yung mga nag-fail lang sa test. Wormwood. Anyway, so, uh, pinagpapatuloy sa kanya, kahit mainom yun, hindi sila. yan. So yan yun, ano? And ang pangatlo na hindi na ginagawa, oh, by the way, bago ko makalimutan, yung John chapter 8, yung adulterous woman, ang context po nito, sabi doon may babae na dinala kay Yeshua na nahuli caught in the act ng adultery. Tapos sabi sa kanya, anong gagawin namin dito? Sabi ni Moses, dapat patayin namin ito, babatuhin. Sabi niya, anong decision mo? So si Yeshua, ano lang, nagsusulat-sulat lang doon sa temple. Hindi nakatingin sa kanila. Kinukulit nila. Hanggang nung sabi ni Yeshua, sige, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Ngayon, unti-unti nang umalis yung mga matatanda muna, tapos mga bata nga walang natira. Tapos sabi ng Panginoon, nasaan na yung mga accusers mo? Wala na?
Sabi niya, wala na po. Sabi niya, hindi na rin kita i-accuse. Kaya umuwi ka, wag ka nang uulit. Wag ka nang magkasala ulit. Ganito po yun, no? Unang-una, hindi po ito yung kahit anong kasalanan lang. Yung, sige, bumato ka, unang wala kang kasalanan, gano'n. Ang point dito is walang kasalanan regarding adultery. Kung sino ang hindi nagkamit ng adultery, siya ang unang Siya bumato. ang babato. Yun ang una, yun ang sinasabi ng Panginoong Yeshua. Kaya madalas sinasabi ng Panginoong Yeshua, this adulterous generation is asking for a sign. Lagi niyang tinatawag yung generation na yun as an adulterous generation. Kasi hindi na nila pinapractice yung bitter water test. Lahat na nagpapalitan na lang sila ng asawa, ganun. Palit-palitan, divorce dito, asawa doon, divorce dito, asawa doon. Puro na sila mga adulterous. Yun ang una. Pangalawa, bakit kung caught in the act yung babae, nasa yung lalaki? Ba't hindi siya kasama yung Dapat lalaki? Oh. magkakasama. Pangatlo, hindi dapat kay Yeshua dalhin, dapat sa Sanhedrin. Ayon sa law of Moses, dapat sa court. Sa court mo dalhin. Bakit kay Yeshua? Hindi naman siya ang Sanhedrin. Siya ang judge of all. Pero ginawa yon para lang itrap siya. Kasi pag sinabi niya, dapat batuhin yan kasi ayon sa law. Di ba? O ngayon, mababiolate niya ngayon yung law ng Roman law na hindi siya, hindi siya Sanhedrin. Pangalawa, wala silang power during the time. Sakop sila ng Romans, ng mga, ng Rome. So, hindi siya pwede mag-decide ng death penalty. So, yan ang second thing na hindi nakakalimutan ng mga tao sa mga kabataan. Pangatlo ay yung wala na nagbibless sa Israel. Ang blessing ng Israel dito, Sister Deb, di ba? The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Um, so, wala na nagbibless. Lahat galit sa Israel. Kinukontra lahat, inaaway lahat. Kaya gusto nila, patayin na lahat. Kawain. Pero sabi ng Panginoon, lahat ng kalaban ng Israel, kalaban siya. So, kaya anyways, yan yun, ano? Ano pa bang ano natin? Um, yung sign ng prophet, nabanggit ko na ito kanina, yung, uh, tongues of fire. Tapos, another thing na gusto kong banggitin bago tayo magtapos dito, Sister Deb, ano? Ah, Ang, ang isang tao na nag-Nazarite vow, meron siyang four offerings na binibigay, no? After, one is um, yung 1-year-old lamb for a burnt offering. Tapos yung ewe lamb for a sin offering, babaeng lamb. Tapos ram, yung lalaking sheep as a peace offering. Tapos meal offering. May meal offering siya. I-offer niya yon sa Panginoon. Ano? So, para doon sa mga hindi nakakalam, yung burnt offering, hindi po ito sinusunog tapos magiging abo. Hindi. Binoburn lang po ito up to certain point tapos kukuha ang priest ng kanyang portion tapos the rest sa nagbigay na, sa nag-offer. kakainin Oo. nila. Ganon din ang sin offering, ganon din ang except for the meal offering. Ang meal offering, ibibigay yung completely sa priest. Kukuha lang ang priest ng isang dakot, itatapon niya sa altar para ma-burn yon. Pero the rest sa kanya yon, kakainin nila. Ang pagkain po, ang sweldo po ng mga priest and Levites ay pagkain, hindi po pera. Okay? Yung may mga offering sa temple na pera, ginagamit yun sa temple services. Mga repair, mga ano, gano'n. Ano. So, ang burnt offering, mga kapatid, mga kaibigan, it means we offer ourselves to God completely. Yun ang ibig sabihin, ano? As a recap para sa mga hindi pa nakakalam. Yung sin offering is ito para sa any sin na we did na hindi natin sinasadya. Hindi natin sinasadya. So, ibig sabihin, kahit hindi natin sinasadya, nire-recognize natin. Panginoon, patawarin mo po ako kasi hindi ko alam ang aking ginagawa. Di ba? Yun yun. No? Pangatlo, yung peace offering. Nakikipagbati tayo sa Panginoon. No?
Ito, bati tayo, Panginoon. Gusto kong maging okay tayo. And yung meal offering is a life dedicated to a life of generosity. So ito yung culmination ng Nazarite vow. Yung nag-Nazarite vow. Remember, pag nag-Nazarite vow siya, may marami na siyang ginagawa along the way. Hindi na nga siya nagkakasala and everything, pero meron pa siyang ginagawa towards the end. Yun po ang Nazarite vow. So, I hope and pray na um, may mga natutunan tayo sa Parsha Naso at sa Shavuot. Sister Deb? So, nakalimutan po na uh, ni-remind uli sa atin yung mga bagay na diniscuss sa ating Brother Richard ang patungkol sa mga offerings and also unang natutunan natin ay yung katatapos lamang ng feast na Shavuot o it is the Shavuot is Feast Teka. of Et- Weeks. ah, Feast of Weeks. Uh, Weeks, Feast Feast of of Weeks, yeah. At ganun din, nilinaw din sa atin ang pagpatungkol sa adultery at iba pang mga kasalanan na kung saan ay napakaigi po na mas maganda po na maging lifestyle natin ang salita ng Panginoon. Lifestyle natin yung kanyang butos upang magpatuloy tayo at hindi tayo discourage. At anyway, anytime pa rin na tayo ay nadarapa, nandoon pa rin may way pa rin para tayo tawad, tumalikod, patuloy na tumalikod sa pagkakasala. At as our closing, we will mababasa po natin sa Ecclesiastes chapter 12, verse 137. Let us hear the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at ibalik natin kay Brother Richard para sa closing prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin upang kami po ay makapag-discuss ng Parsha Naso, ng Shavuot, ng Feast of Pentecost at mga inyong mga kautusan. Nawa Panginoon ay manahan sa puso ng mga kapatiran at mga taong na makakapakinig at nakapakinig ng inyong mensahe ang mga salita ninyo na ito ay maisabuhay na ang bawat isa. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Amen. 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 So maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa ating programa Ilaw ng Mesiyas at sa inyo na Light of Messiah Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. At ganoon din po, maraming salamat din po sa mga bagong followers natin na na-indicate po sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorsogon Ministries, na kung saan doon po natin sinisave at pinupost yung ating mga lessons, weekly Torah portions, at ito pang mga uh, lessons na itinuro sa ating Brother Richard. Mga nakaraang lessons, pwede po natin yung balik-balikan upang doon ay maunawaan natin ang higi at kalooban ng sa ating lahat. At always, i-follow pa rin po kami sa mga hindi pa nag-follow. I-like po po ang ating Facebook page at mag-comment, mag-message. And also, you can suggest topics upang may talakay natin dito. Pwede po kayo magtanong at doon mismo ay pwede kayo mag-message upang doon ay masagot natin ang katanungan. At bago po tayo magpaalam, ako po ang inyong likod, Sister Debbie Torello, with Brother Richard Season, na patuloy na nagbibigay sa inyo ng pagpapala, kapayapaan, at kasaganahan ng buhay. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.